Matapos ang 2 taon ng pandemya, ang indikasyon ng polusyon sa bansa bunsod ng mga kagamitang nakasanayan sa sektor ng pangkalusugan ay lubhang nakakaapekto pati na rin sa kapaligiran. Dahil rito nagmungkahi ang Department of Environment and Natural Resources o DENR at Ban Toxics ang Philippine Healthcare and Mercury Waste Management Project upang mabawasan ang pagtaas ng malubhang epekto nito sa kalusugan at kapaligiran. Ang nasabing proyekto ay pinatupad kaugnay rin ang United Nations Industrial Development Organization o UNIDO. Ayon sa kanilang pagsasaliksik, ang mga basura o hazardous waste kung tawagin sa sektor ng pangangalagang pangkalusugan ay nagbubunga ng halos 15% kung saan maaari itong magbuga ng mga nakakalasong kemikal gaya ng UPOP o Unintentionally Produced Persistent Organic Pollutants maging ang kemikal na mercury. Kung saan ang UPOPs ay isa sa mga tinuturing sanhi ng kanser, samantala ang pagkaka-expose naman sa kemikal na mercury ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa kalusugan ng utak. Pahayag ng Ban Toxics, ang pagpapatupad ng proyekto ay ang layuning makagawa ng makabagong pamamaraan sa pangangasiwa ng mga basurang mula sa sektor ng pangangalagang pangkalusugan. Especially ng COVID-19 pandemic, yung sobrang dami ng healthcare waste na i-generate, no? Hindi alam ng mga ospital saan sila ilalagay. So isa ito sa mga gustong solusyonan ng project, yung ma-link natin yung mga hospitals natin sa mga proper disposal facilities para na rin ma-lessen yung impacts niya sa communities around these hospitals. Dagdag pa ni DENR Environmental Management Bureau Chief Jerry Sañez, katuwang ng proyekto ang gobyerno upang maisakatuparan ang pagkakaroon ng healthcare treatment facility para sa mas epektibong serbisyo ng sektor. Treatment on site, and that is the rule in waste management. It should be treated on site. But if there's no available facility, then it can be sourced out of the region. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.